Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat po. Maya-maya po ay mag-uumpisa na po tayo. Pagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon po. Tayo po ay mag-uumpisa na ng gawain ng Panginoon. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayusin ko lamang. Purihin ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa bawat isa na kasama natin sa live na ito at sa mga manonood ng live na ito. Purihin po ang Panginoon sa bawat buhay po ng bawat isa. Tayo po ay nandito sa umagang ito. Dito po tayo sa Door of Faith Church, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa lahat po ng kasama natin sa umagang ito. Bago po tayo makarinig ng salita ng Diyos ay tayo po muna ay umawit at magpasalamat sa Panginoon dahil panibagong umaga na naman po ang pinagkaloob ng Panginoon para sa atin. Karapat dapat na pasalamatan ng Panginoon dahil sa ating pagmulat pa lamang ng ating mga mata ay napakalaking biyaya na po ang pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Sige po tayo aawit po para sa Panginoon. Kung alam niyo po itong awitin na ito ay sama-sama po tayong umawit sa Panginoon bagamat tayo magkakalayo. Ngunit yung puso po natin ay sama-samang magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Sabi po dito sa awitin ay the steadfast love. Hallelujah. Sige po tayo umawit sa Panginoon. Hallelujah. Salamat Panginoon, salamat sa panibagong umaga na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Tunay kang dakila, tunay kang tapat sa bawat isa sa amin. Hallelujah, the steadfast love of the Lord. Of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa po sa umpisa, hallelujah, the steadfast love, hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. Yes, Lord, yung pag-ibig mo ay hindi nagbabago sa amin. Bawat umaga ay panibagong kalakasan, panibagong pag-ibig ang pinagkakaloob mo. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa po, awitin natin sa Tagalog ang awiting ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ibig niya ay hindi nagmamaliw. Yes, Lord, yung pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Yes, Lord, hallelujah. Katapatan mo'y dakila, O Diyos, hallelujah.
tapat ka at dakila sa amin araw-araw, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Bawat umaga, katapatan niya'y dakila, tapat ka't dakila. Hallelujah. Ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan niya'y dakila, tapat ka't dakila. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Tunay kang tapat, tunay kang dakila sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay kang dakila sa aming mga buhay. Never kang nagbago sa amin, Panginoon. Tunay kang tapat sa aming mga buhay, bagamat may mga pagkukulang kami, Panginoon. Ngunit ikaw palagi mo, patuloy mo pinararamdam yung pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay na ito, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Tunay kang dakila, tunay kang tapat, Panginoon. Maraming salamat sa tunay na pagmamahal, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat salita mo, Panginoon, na maririnig namin sa umagang ito, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon, at higit maisa pamuhay namin ang mga salitang ito, Panginoon. Ang iyong mga salita lamang ang maihayag sa umagang ito, Panginoon. Marami pong salamat, purihin kayo sa umagang ito. Salamat po, tunay kang dakila, O Diyos. Hallelujah. Sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papurit, pagsambat, pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po sa Panginoon. Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa. Tunay nga na bawat umaga ay mayroong pag-asa na pinagkakaloob ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Dahil sa Diyos ay punong-puno tayo ng pag-asa. Bagamat sa sitwasyon natin, hindi man tayo magkakasama sa isang lugar, alam ko na nasa bawat sulok tayo ng daigdig na ito, pero marami tayong mga pinagdaraanan, marami tayong pagsubok, iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga pinagdaraanan, pero isa ang tiyak, tapat ang ating Diyos. Kailan pa man ay hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos sa Book of Matthew, chapter 26, verse 36 hanggang 46 po. Amen. Salamat sa Panginoon. Sabi po rito, nanalangin si Jesus sa Gethsemane. Pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa lugar na kung tawagin ay Gethsemane. Pagdating nila roon, sinabi sa kanila, "Maupo kayo rito, pupunta ako sa banda roon upang manalangin." Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedee. Nabagabag at naghinagpis ng lubos si Jesus at sinabi niya, "Para akong mamatay sa lungkot, dito lang kayo at samahan ninyo akong magpuyat." Lumayo siya ng kaunti at lumuhod sa lupa at nanalangin, "Ama ko, kung maaari po ay ilayo ninyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban nyo." Binalikan ni Jesus ang tatlo niyang tagasunod at dinatnan silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras lang? Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod,
ngunit mahina ang laman. Doon po muna tayo. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, kanina ay mayroong gawain tayo dito sa lugar ng Abu Dhabi. At may prayer meeting po tayo at ginaganap po iyon ay sa labas sa ngayon. Kasi taglamig na po dito, medyo taglamig na po, hindi pala taglamig, medyo papalamig na. Kaya kami po ay sa park doon nagsasama-sama at nananalangin. At alam nyo, pinaalala sa akin ng Panginoon ito. Na alam nyo, kahit na alam ng Panginoong Jesus na after nitong manalangin siya, after na idulog niya sa Ama, kaya nga nasabi niya na kung maaari sana, Ama ko, kung maaari sana ay ilayo mo ang saro na ito. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabing ito ay kung paano ang Panginoong Jesus ay nakapagtagumpay bilang nasa lamang ito. Nung panahon pong yon ay ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao nasa lamang ito. Amen. At alam nyo, yun ang titingnan natin dito kung paano nagtagumpay ang Panginoon. Bagamat alam na niya yung mangyayari sa kanya na ipapako siya sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan ng sanlibutan. John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay nga po ang kaisa-isang anak. Amen? Which is ang ating Panginoong Jesus para maipakita sa atin kung gaano tayo kamahal ng Ama. At ang punto po dito mga kapatid ay alam na ng Panginoong Jesus yung kalooban ng Father God. Amen? Ang Father God ay may inihandang katawan. Amen? Which is yung pagiging katawang tao ng Panginoong Jesus. Amen? At yung pagiging katawan na yon ng Panginoong Jesus, pagiging katawang tao, ay alam niya na darako yung pagkakataon na ipapako siya sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang punto po dito ng Panginoong Jesus na gusto pong ipaalala sa atin is, alam nyo mga kapatid, ang buhay natin ay napakaraming pagsubok, napakarami nating pinagdaraanan, iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga pinagdaraanan. Salamat sa Panginoon. Bakit? Alam natin na kailanman ay hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Bagamat minsan, dahil nasa katawan tayo na ito, na mayroong kahinaan, ay minsan ay naiisip natin na bakit ang daming pagsubok, bakit ang daming problema na dumaraan sa buhay ko o sa buhay mo. Alam nyo mga kapatid, ang mga bagay na yan ay napagdaanan na ng Panginoong Jesus. At yun ang pinapaalala sa atin ng Panginoon na kung paano nakapagtagumpay ang Panginoong Jesus sa pagiging katawang tao na bagamat alam niya na pagkatapos manalangin doon sa bundok na yon ay ipapako na siya. Huhulihin siya ng mga sundalo, paparusahan, at after noon ipapako na sa krus ng Kalbaryo. Alam na niya yung mangyayari sa kanya. At alam niyo mga kapatid, nais ng Panginoon ipaalala sa atin na marami man tayong mga pagsubok, marami man tayong mga pinagdaraanan, ang Panginoong Jesus ay always na iniimbitahan tayo. Come to me, all of you. Matthew chapter 11 verse 28. Hali kayo na mga napapagal at mga napapagod, nabibigatan. Alam niyo, ang Panginoong Jesus ay palagi tayong inaanyayahan na to come to His presence dahil alam ng Panginoong Jesus na marami tayong mga problema, marami tayong mga pagsubok na pinagdaraanan. At alam niyo mga kapatid, sabi nga doon sa Psalms na kahit sa masasama ay pinasisikat ng Diyos ang araw. Amen? Kahit sa kanila ay pinasisikat din ng Diyos ang araw. Hallelujah. Kaya mga kapatid, nais ipakita dito ng Panginoon na sa sitwasyon natin mga kapatid, kailangan natin na we need to focus sa Panginoong Jesus. Look unto Jesus dahil siya ang author
ng pananampalataya natin. Na alam ng Diyos na pwedeng dumating sa atin yung pagkakataon na para bang mayroon na tayong katanungan sa Diyos. Alam ng Panginoon yun na pwedeng mangyari. Kaya nga mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay lagi niya tayong inaanyayahan. Come to me, all of you, halik kayo, lahat. No? Wala ditong itinatangi ang Panginoon. Lahat po ay inaanyayahan ng ating Panginoong Hesus na tayo ay lumapit sa Kanya, sa Kanyang presensya. Bakit? Because sa presensya po ng ating Panginoong Hesus ay may kapahingahan. Marami tayong pagsubok, mayroon tayo kanya-kanyang mga pamilya, may kanya-kanya tayong tinanggap na ministeryo sa Panginoon. Amen? At yung mga bagay na yun ay nakita na ng Diyos, mga kapatid, na hindi natin makakayanang magtagumpay doon kung hindi natin titingnan ang katagumpayan na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tandaan natin mga kapatid, tinapos na ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, ang titingnan na lang natin kung paano ang Panginoong Hesus nagtagumpay. Sa paanong pamamaraan. Palagi tayong manalangin, palagi tayong lumapit sa Panginoon. Bagamat tayo minsan ay pagod, lapit pa rin sa Panginoon. Amen? Pagod sa trabaho, pagod sa mga bagay na ginagawa natin. Amen? Pagod ka sa paghayo, of course. Physically, napapagod ka. Sino po ba dito hindi napapagod? So, kung hindi ka napapagod, isa kang superhero. Amen? Saludo kami sa iyo kung hindi ka napapagod. Amen? Physically, to be honest, ay napapagod tayo physically. Pero bagamat tayo napapagod physically, pinalalakas naman tayo ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Dahil alam na ng Diyos yun mga kapatid, sa panahon na tayo nangihina, alam ng Diyos na dapat niya tayong palakasin. Alam ng Diyos na dapat niya tayong tulungan sa lahat ng pagkakataon. Pero nais ng Diyos na makita natin mga kapatid, na marami mang mga pagsubok, marami mang mga problema, na bagamat para bang minsan hindi na natin maisip na kaya pa ba natin? Amen? Minsan naiisip natin, kaya mo pa ba? Minsan ay naaalala mo yung mga telenovela na, yung mga Korean movie na sinasabi, ay kaya mo yan. Ini-encourage yung sarili. Acha, di po ba? Kaya mo yan. Aja, sa Korea. Amen? So, alam nyo mga kapatid, ang Diyos ay palagi tayong ini-encourage ng Panginoon na tayo'y lumapit sa Kanyang presensya. We cannot do anything apart from the presence of God or far away from the presence of God. Mga kapatid, wala po tayong magagawa kapag hiwalay tayo sa Diyos, kapag malayo tayo sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Darating yung panahon talaga na mapapagod tayo. Darating talaga yung panahon na sasabihin mo ay hindi mo na kaya. Bakit? Kasi minsan tinitingnan mo ay yung mga negative things sa paligid mo. Nais ng Panginoon na makita natin at ang tingnan natin ay yung kakayanan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Yung kanyang katugunan, yung kanyang solusyon ang tingnan natin mga kapatid, dahil sa paligid natin, maraming pampahina po mga kapatid sa paligid natin, mga negative things, mga pagsubok, mga problema na pinagdaraanan natin. Iba't iba po yung ating mga problema at pagsubok na pinagdaraanan. At alam nyo mga kapatid, kung tayo patuloy na lalakad at titingin sa magagawa ng Diyos sa ating buhay mga kapatid, ay tayo ay palaging pagtatagumpay ng Panginoon. Kaya nga po tayo ay kinote na ng Panginoon sa kanyang salita na we are more than conqueror. Higit pa daw po tayo sa mga mananagumpay. Bakit? Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay pinagtagumpay na ng Panginoon kung patuloy tayo na magpapatuloy, amen, sa pagtanggap ng biyaya ni Kristo na tinapos sa krus ng Kalbaryo. Ano po yung biyaya ni Kristo na tinapos sa krus ng Kalbaryo? Yung po yung kanyang lakas na palaging pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Nanghihina tayo, lapit tayo sa presensya ng ating Panginoon, recharge tayo sa Panginoon,
Yun po yung totoong biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos ay laging nananagana doon sa mga anak ng Diyos na laging naghahanap, amen, ng kalakasan na mula sa Panginoon. Yung mga naghahanap, mga kapatid. Kaya kung tayo naghahanap ngayong umagang ito ng kalakasan, purihin ang Panginoon. Takbo tayo sa presensya ng ating Panginoon. Dahil alam nyo, salamat sa Panginoon ay to God be the glory. Mag-anim na taon na po tayo ngayong December dito sa Door of Faith, Abu Dhabi, United Arab Emirates. At alam nyo mga kapatid, hindi madali na nasa ganitong sitwasyon. Amen. Alam nyo mga kapatid, dito ay sa ibang mga bansa ay alam nyo, hindi pwede dito yung magpapagawa ka na lang kapag ka may bakanting lote, kausapin mo yung may mga may-ari o pwede ba kami makitirik dyan. Hindi pwede yung ganon. Kailangan ay nasa safe place, nasa maayos na lugar, hindi nakakadisturbo sa kanila, at kailangan magbayad ng lugar. Pero alam nyo, ang Diyos ay, alam niya ang kakayanan ng kanyang mga anak. At ang Diyos ay kumikilos at gumagawa. Alam nyo, to God be the glory. Tunay nga ang Diyos ang nagbibigay ng lugar para sa kanyang gawain. At alam nyo, tumugon ang Panginoon nung nakatapos na, nakalimang taon na ang gawain ng Panginoon, ay doon pa tumugon ang Diyos, doon sa panahon na yon. At alam nyo, tuloy-tuloy nating ipinapanalangin sa Panginoon na kung anong kalooban nyo, Panginoon, sa gawain ito. At alam nyo, kung ang titingnan natin ay yung mga bagay na pampahina, nagpapahina, amen, may mga nagpapahina, may mga kahinaan, amen, may mga negative things sa paligid natin. Kung yun ang mga titingnan natin mga kapatid, ay tayo ay aayaw na sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, nais ng Diyos na ipaalala sa atin na palagi tayong tumingin, look unto Jesus, focus to the Lord Jesus, dahil siya po ang pinanggagalingan ng ating pananampalataya. He is the author of our faith. Amen. At paano pa pong mangyayari yon? Kinakailangan ay tuloy-tuloy po tayong nananalangin sa Panginoon. Amen. Kinakailangan tayo ay laging lalapit sa Panginoon. Bagamat alam nyo, kapag nananalangin ka, nakikita mo, ay minsan ang nakikita mo ay yung bayarin. Bayarin sa upa. Amen. Yung bayarin sa lupa. Lupa sa church. Amen. Pagpapagawa ng panambahan ng Panginoon. Yun ang nakikita mo minsan. Nananalangin ka. At minsan yun ang nakikita mo, yung mga bagay na ang laki na naman ang gagastusin. Malaki nga ang gagastusin. Wala namang gagastusin. Amen. Yun ang mahirap. Alam mo na yung gagastusin, pero walang gagastusin. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, ang nais ng Panginoon ipakita sa atin na may mga bagay mga ganon ay kayang-kayang gawin ng ating Panginoon na kumilos sa kanyang kaparaanan, hindi po sa kaparaanan natin. Amen po ba mga kapatid? Kayang-kaya ng ating Panginoon na gumawa sa kanyang kaparaanan, hindi sa ating kaparaanan mga kapatid. Kaya lagi tayong mag-focus sa Panginoon, lumapit tayo sa presensya ng ating Panginoon, lagi tayong manalangin, bagamat katulad ng Panginoong Jesus, habang nananalangin siya, ay alam niya na ang mangyayari, na darating yung oras na huhulihin siya ng mga sundalo. Kukunin, paparusahan, at siya po ay ipapako sa krus ng Kalbaryo. Alam niya yun. Kaya nga nabanggit niya sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi nga dito ng Panginoon sa verse 39, lumayo siya ng kaunti at lumuhod sa lupa at nanalangin, Ama ko, kung maaari po ay ilayo ninyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Alam na ng Panginoong Jesus yung paghihirap na darating. Ano po yung paghihirap na darating? Yung kaparusahan. Na hindi naman dapat siya ang tumanggap ng parusa dahil sa kasalanan ng buong sanlibutan, ay kailangan niyang tanggapin yun para sa katubusan ng mga anak ng Diyos. Amen. Doon sa mga sasampalataya sa Panginoong Jesus na siya ang Diyos. Hallelujah.
at siyang tagapagligtas ay para sa ating lahat ang kaligtasan ng nagagawin ng ating Panginoong Hesus. At sasabi pa niya dito, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban nyo. Alam nyo, alam na ng Panginoong Hesus yun eh. Nakikita niya na after nito. Malapit na. Papako na, paparusahan na ako, ipapako na ako. Amen. Pero hindi yun na nakikita niya. Ang nakikita niya ay yung buong sanlibutan na pagkatapos naman ito, ang tagumpay para sa mga anak ng Diyos ay naroon. Amen. Kung ang titingnan natin ay yung mga bagay na problema natin, ay dapat, kung ang titingnan ng Panginoong Hesus ay yung problema niya, nung panahon na yon, dapat ay itinigil niya na yon. Kasi alam niya na masasaktan yung kanyang physical na laman. Kaya nga nabanggit po niya dito sa kanyang pananalangin na sabi nga niya, kung maaari po ay ilayo ninyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Amen? Yun ang sabi niya sa Father God. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban nyo. Amen? Palagi po nating hingin sa Panginoon, amen, na palaging ang kalooban ng ating Panginoong Hesus ang mangyari sa ating buhay, mga kapatid. Mahirap man yung sitwasyon, wag nating isiping mahirap dahil yan ay kayang padaliin ng ating Panginoon. Amen po ba? Think positive, mga kapatid. Kung ano ang ating pinaniniwalaan, kung ano ang ating nasa isip, yun po ang mangyayari sa ating buhay. Kaya nais ng Panginoon na ipaalala sa atin sa pamamagitan ng pananalangin, bagamat maraming mga problema, pagsubok sa ating paligid, tuloy pa rin tayo sa pananalangin. Let's fix our eyes, focus to the Lord Jesus. Bagamat maraming problema at pagsubok, tuloy pa rin tayo sa pananalangin sa ating Panginoon. Tuloy pa rin tayo sa kalooban ng Panginoon na yun ang mangyari sa ating buhay. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Nais ko pa pong magbahagi pa ng salita ng Diyos, bagamat ang ating oras ay mayroong ganong oras, ay loobin ng Panginoon na maituloy natin ito sa susunod na pagkakataon kapag niloob muli ng Diyos na tayo ay makapagsalita sa inyo ng salita ng Panginoon. Amen? Ito po'y salita ng Diyos. Ginagamit lang tayo ng Panginoon para ipaalala sa inyo. Alam nyo, mga kapatid, pinaalala yan sa akin ng Panginoon kanina. Na bagamat marami tayong problema, madami tayong pagsubok, totoo naman po yun talaga, ay tuloy pa rin tayo, magpatuloy pa rin tayo sa paglapit sa presensya ng ating Panginoon, sa pananalangin sa ating Panginoon. Dahil lang kung titingnan natin ay yung mga bagay na yan, mga pagsubok, mga kahinaan, nagpapahina, ay tayo po ay maaaring tayo ay mag-quit na sa pagiging anak ng Panginoon o mag-quit na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po, ang paalala sa atin ng Panginoon ay yung Hebrews chapter 12 verse 2 na always tayo ay fix yung ating sarili, fix natin sa Panginoon, look unto Jesus dahil siya ang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Amen po ba? Sige po, mga kapatid, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, O Diyos, dahil kahit na maraming mga problema, kahit na maraming mga pagsubok na dumaraan, kabilang mga pagsubok, kabilang mga suliranin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, dahil hindi nyo po kami iniiwanan, hindi nyo po kami pinababayaan, Panginoon. You never leave us nor forsake us, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Comfort nyo po palagi kami, Banal na Espiritu. Hallelujah. Doon sa may mga pinagdaraanan right now na para bang hindi na nila kaya. Banal na Espiritu. Hallelujah. I-comfort nyo po kami. Paalala nyo po sa amin. Hallelujah. Na may magagawa ka sa aming buhay kung paanong nagtagumpay ang Panginoong Hesus sa pagiging katawang tao nung panahong marami siyang problema, nung panahong marami siyang pinagdaraanan. At alam niya na yung mangyayari sa kanya ay nagpatuloy pa rin. Hallelujah. Ang Panginoong Hesus, salamat sa inyo, Panginoon, upang matubos nyo lahat ng aming kasalanan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe.
Salamat po sa inyong paalala, Banal na Espiritu, sa bawat sa amin. Nasan man kami dako ng mundo, nasan man kami sa mga oras na ito, Panginoon. Marahil yung iba, pagkatapos nito ay diretso na sa kanilang mga gagawin. Pero kami, Panginoon, dito'y tutulog pa lamang sa gitnang silangan, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa inyong pagsama. Salamat sa inyo, Banal na Espiritu, sa inyong presensya, sa inyong kapangyarihan na palagi pong pinaparanas sa amin, Panginoon. Salamat sa inyo, aming Ama. Abutin niyo po ang bawat isa sa amin. Palakasin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. At hayaan niyo po, O Diyos, na palaging ang pag-asa, espiritu ng pag-asa ay managan at sumagana sa bawat isa sa amin. In Jesus' mighty name, Father God. Hallelujah. At sino man ang mga nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan right now, physically, I speak healing upon healing right now, in Jesus' mighty name, Father God. At sinabi niyo po sa inyong salita, by your stripe, we are healed, Father God. We are declaring and decree, in Jesus' mighty name, Father God. Hallelujah. Salamat sa inyo. Lukuban nyo kami ng banal nyong dugo. Samahan nyo kami palagi. Ingatan nyo po kami palagi kasama ng aming mga mahal sa buhay, aming Ama. Maraming pong salamat, Panginoon. To God be the glory. To God be the glory. Salamat po sa katagumpay ng gawain ito. Purihin kayo, pasalamatan kayo. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon.